Okay, this morning, magpadayon ta sa atong churches in the New Testament. And now we are going to talk about the church in Galatia. Actually, dagdahan ni mga churches kay Galatia, dagdahan mga churches diha. So ato lang isgutan ang kani mga churches, ang uban ani na isgutan na nato, pero atong isgutan og balik. Unya ato tan-awon mga igsoon, unsa may mga lesson nga ma-learn nato in regard sa pag-start og paghimo sa buluhaton sa Ginoo. Kay importante kaayo nga masabtan nato igsoon nga dili sayon. Mao na nga kung imog yon nasabtan ang kaning kalihukan sa simbahan, dili gyud ta magpabugat sa atong kaugalingon diha sa buluhaton sa Ginoo kay dili lalim mga kaigsunan. Ang iyon na nakita ang pastor nagbarog diri, nindot og postura, ingon na unya kanang tan-aw ninyo nindot ang kinabuhi, but you did not see behind it. Mao sa na nahitabo sa mga nag-start og churches mga igsoon. It was not easy. Dili siya lalim. Ang makita na ninyo tingali kanang success, victory, pero ang one ninyo nakita behind it. Because nobody looks at the preparation. Nobody cares about how did they do it. Ang ilarang is to judge what is the result. Ingon na ang mahitabo mga igsoon. So atong isgutan karon, number 1, the various local churches in Galatia were organized by Paul during his first trip. So nahitabo ni siya sa first trip ni Paul sa iyang missionary journey, na-organize ni kani sunod-sunod gyud ni mga kaigsunan. So kanila number 1 atong isgutan this morning. And during his first missionary journey, around 46 to 48 CE, pasabot na ng CE, murag AD, Paul planted churches in several cities within Galatia. So before ta mo padayon, let's all stand, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful for this morning. I pray that you will bless us, dear Father, as we talk about the church in Galatia. I pray that you will use me, empower me once again, dear God. And thank you so much for the strength that you have given to us. And I pray that you will cover us with your precious blood and protect us, dear Father, from any disturbances and any movement of the devil who is trying to stop your work ever since nga imong gisugdan, Lord, ang imong buluhaton. And salamat kaayo, Lord, sa lesson karon, and I pray that this will serve as instruction, warning, and guidance for us as we serve you today, Lord, sa imong simbahan. And this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, una nga simbahan nga iyang gisugdan diri sa Galatia is the Pisidian Antioch, a city where Paul preached in the synagogue. So, morning lugar nga si Paul ni visit dito sa Antioch, unya niadto siya sa synagogue and he preached the word of God. Unya tanawa unsa ka exciting ang nahitabo mga kaigsunan in Acts chapter 13, Acts 13:14 to 16. The Bible says, and when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word or exhortation for the people, say on. Tuwa si Apostle Paul dito. So after nga nag-gather sila, namanay mo istorya diha, then nag-encourage na dayon, kay kanig synagogue bagod ang style ani, kinsa to'y gusto mo share. Ug unsay lesson imong gusto i-share sa mga katawhan. Then, Apostle Paul took that opportunity. In verse number 16, the Bible says, Then Paul stood up and beckoning with his hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience. So, ang make sure ni Apostle Paul nga ang maminaw sa pulong sa Ginoo na ikadlok sa Dios. Listen to the message of God. Ye that fear the Lord, ye that fear God, give audience. Ingon siya. So nagwali na si Apostle Paul. Unya pag ato ilukso na lang sa verse 42, ang Biblia nagingon mga kaigsunan, and when the Jews were gone out of the synagogue,
the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Giganahan sila sa tudlo ni Apostle Paul. While the Jewish people, na supposedly the chosen generation of God, di ba? The chosen of God, the generation nga gipili sa Ginoo, nga gitawag peculiar people, nagsigi og reklamo. Nagsigi og pakiglalis ni Apostle Paul. In verse number 43, now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Pasalamat na mga igsoon, nga naagyo ni believe. O ang tanan nga mo believe, ato rin yun makita mga igsoon, even until today, ang tanan nga mo believe, mauragyo'y mununot sa man of God. Ang tanan nga nituo sa guidance sa Ginoo, ang tanan nga ni believe sa pagtawag sa Ginoo sa man of God, and the reason why there is a church, the reason why there is a congregation, kay naay gustong buhaton ng Ginoo, and the way God do His work is to choose somebody to lead the people of God. Ug ang tanan nga gi-prepare sa Ginoo, nituo mununot gyud sila. That's what they did. Mao na ang tanan nga mga Hudiyo ug Hintil, wala sila'y lalis-lalis mga igsoon, nagkahiusa sila. Supposedly, di man na magka-unite, pero nagkahiusa sila ang ni-believe nga Jew ug ang ni-believe nga mga Gentiles. So in verse number 44, the Bible says that the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. What a result. No? Because there is somebody preaching the Word of God, and there are people who believe in the preaching of the Word of God, the result was tremendous. Pero kung ang mga katawhan sa Ginoo mag-ukon-ukon og tuo mga igsoon, kay mao magyud ni, ang proof that you believe is you obey. Dili gyud pwede na nga nag-believe ka nga way obedience. So, dili na lang nato pangutanon ang mga katawhan, did you believe what you heard? Because obedience proves that you believe. Ato pag yun ang ipakanta sa mga bata. No? Obedience is the very best way to show that you believe. Because when you obey and you did not believe, you cannot continue. When you obey and you did not believe, you will murmur along the way. When you obey and you do not believe, you will be the persecutor. No? Sa mga nagbuhat kay lahi man ang result nila, lahi man ang result nimo. So what will happen is you will envy them and then you will persecute them. Kay dili man ka makadawat nga napildi ka. Mao man ay problema mga igsoon if you do something but you did not believe. No, you will end up competing yourself to other people. But if you believe, nagtuo ka, ang imong pagtuo magud wala sa imong gibuhat diha. Ang imong pagtuo tuan na nagtan-aw sa victory. And moving forward to victory, daghang success ang imong gibuhat. Because you cannot be victorious if you are not successful. Lahi man ang duhagod. Lahi ang victory, lahi ang success. So, sa success mo nang inadlaw-adlaw natong gibuhat sa atong kinabuhi and reaching our goals, preparing ourselves mga igsoon in doing faithfully what we want to achieve. And that is daily. If you succeed, no, if you are going to succeed every day sa imong kinabuhi, dakong tendency, you will become victorious in your life. Monay nakanindot. Di ba? Nganong victorious ang mga boxer sa ring? Because successful sila sa training, successful sila sa pagpa-healthy sa ilang kaugalingon, successful sila sa angay nilang buhaton para mahimo silang victorious dito sa ring. Mauna siya ang nakakuan. So, ang mga Kristohanon, nangitag victory, but not successful. Nakabantay mo? We want to be victorious,
But we miss to become successful. Kay diha pa lang sa imong panimalay mga igsoon, wa na maka nagmadaugon, no? Wa maka nahimo successful sa pagpildi sa mga ginagmay nga mga butang sa imong kinabuhi. Then how do you expect victory in your life? So mo na problema. Now sila, nindot ilang victory because Apostle Paul succeeded. In every steps moving forward to victory. Daghan siyang success, mga igsoon nga, successes nga na-achieve sa iyang kinabuhi, including na ng mga failures. Because failures is also part of your success. Wa may success kung may failure. Ayaw dyan kong ingna mga kaigsunan, ang mga successful people, wag yun na sila na simpyat. You cannot be successful if you did not fail. Kay matod pa, ang kanang failure nimo, that is your stepping stone to success. So, part na, but we don't talk about it. We learn from it, but we talk about success. Mao na nakanindot, in order to become victorious. So, sa taliwala na to, tanawa ang nikuyog ni Apostle Paul, those who are talking about success. And that is why they want more. They want to hear more about the preaching of Paul. Mao na nga sa ilang sigig istorya sa kanindot sa nandunggan nila, the whole city. Naliman ka na mga kaigsunan ang resulta? Ha? Yun rin, in the Sabbath day, almost the whole city together to hear the Word of God. Because those people who believe, they talk about their success. They talk about the success of Paul in preaching the Word of God. Kani, victory. Muna kita sa atong kaugalingon mga kaigsunan, we are commanded by God to go and preach the gospel of the Lord. If you are not going to be successful in everything that you do, how can you be victorious in that one fruit? Mo man na atong victory. Nga mamunga ka. Now, kung wala kay bunga, it means wala jud ka naghimo successful sa imuhang mga goals. Di ba? Kaya nga na may command na ang atong kanang gitumbok is to be fruitful. Kaya di ham tagsugo sa Ginoo. So muna ito ibuta nga mo na nga victory akong gustong maabot sa kinabuhi. To become fruitful. Di ba? So, to become fruitful, you need to prepare yourself na, make a goal. How to reach that? And be successful in every steps that you do. So, sa may gikinahanglan nimo para maka-bear fruit ka. You need to have the knowledge. That is the very important thing that you need to have. Knowledge of the Word of God. You have the knowledge of Christ. Amen. And that is why don't miss coming to church. Don't miss reading the Bible. Don't miss studying the Word of God. Amen. Kay kung kana imong mamiss, bisan pagdaghag kag kwarta, di na mapuslan igsoon. Adto ra na padong sa imuhang kapritsyo sa kinabuhi. Di yun na nimo mapaambit dito sa pagtabang sa uban para maminaw sila sa pulong sa Ginoo. You will end up zero at the end of the day. Kay di man na i-bless sa Ginoo. Ang nakanindot magod, when we have something in our hand and we are going to invest that for a soul, ang Ginoo mo panalangin, anak, kay imo mag-i-invest. Pero sa dihang imo nang gigamit sa imo lang pleasure, ang may tabo anak mga kaigsunan, mga wagtang na sila, inikawagtang anak, ningkamot na sa ka para ibalik nimo ingon anak, kapoy kay kinabuhi. So, piniriso ka. Mo ni tabo sa mga Kristohanon karon. They are trying to live their life every day, but they don't have the time to do the work of God nga ilang gihatag sa Ginoo nila. Nya, unsa may victory ana? Wala victory. Kay having a lot of money in this world, dili na makapatawag nimong victorious ka. Maybe successful ka in that area, but that is not the only part.
to become victorious. Di ba? Dapat imo pa na siyang gamiton, imo pa na hinagiban maguna, imo na siyang gamiton in order to become victorious in your Christian life, which is fruitful. Mao man na ang atong goal. So mo na nitabo sa Antioch, mga kaigsunan, nagwali si Apostol Paul, daghan na mga tao nito, almost the whole city, nangana, in verse 45, but when the Jews saw the multitudes, katong wala nito, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Mo ni nahitabo sa mga dili mo to, masuya sa resulta sa nito. Kaya kaning dili mo to, wa man sila result. Nagpabilin sila kung kinsa sila. Unsa man, kung unsa na nila, mo na nila. Unya katong mga nito naa may resulta. So unsa may mahitabo? Envy. Kasuyaan nila, kay naamay malipayon sila, nagtubo ang ilahang kinaagman, daghan na mga tao ni sunod, so nagmabungahon. Ang katungwa nito mga igsoon, nagpabilin kung unsa sila. Wa gyud progress sa kinabuhi. In verse number 46, then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you inyo unta ni, but seeing ye put it from you and judge yourselves unworthily of everlasting life. Lo, we turn to the Gentiles. Mao na. Inyo manggibalibaran. Mura kita mga Kristohanon, ang Ginoo may nagsugo na to. So, He will give us blessing. But if we are going to refuse, He will transfer it to the next person. Because God is a God, mga kaigsunan, who knows what He is offering to His children and to the people in this world. Mo na nakanindot. So kung imo nang i-disregard, then the Lord will look for someone else. Mo na nahitabo sa mga Hudiyo nga wa nito. Ingon si Apostle Paul, inyo unta ni. Wa man mo nito, inyo magipadaplin. So I turn to the Gentiles. Pasalamat sadta. Amen? Muna, katong mga nabalhinan sa panalangin, ang magpasalamat to sila sa wa ni dawat. Nya unsa man yung gusto, kamoy mo balibad o kamoy balhinan? Ha? Muna nakanindot. So dapat kita mo'y ato nang gitagaan ta si Ginoo. Di magod kana magod once na ang Ginoo mohatag nimo wisdom, mohatag nimo og mando. That is the time that you need to do it. Because if you delay, you are telling God, I will disobey. You disobey na ka. So it will be hard for you to do because nakita man si Ginoo nga disobedient ka. Okay? In verse number 47, for so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the end of the earth. Hallelujah. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life believed. And the word of the Lord was published throughout all the region. Mao na ni ang resulta. Mao na ni ang victory, mga igsoon. But, nanasad, the Jews stirred up the devout and honorable women. Delikado kaning mga may kinaadman nga mga babay. And the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coasts. Ilang gipalayas, wa kay katungod diri. O, daghan na kaayog resulta, daghan na kay nito, pero katungwa nito, saba maguna sila, kabantay mo na magrally sa daan, nya ilan ang gamiton, kami ang boses ng bayan. Ako mismo, ako gipangutana kung uyon ba ko ang nagibuhat nila. Kamo, gipangutana mo? Part ba ta sa bayan? Of course. Pero hala, sige sabat ito, sige pangitag away sa gobyerno. Unya, kami, ang boses ng bayan. Tempa, wa mo nang utanan ako. Part ko sa bayan. Muna tabuan ni mga tawhana. They want Paul to go out.
from Antioch. So, once nga naay refusal, naay blessing. In verse number 51, but they shook off the dust of their feet against them and came unto Iconium. So, delikado kay nagtaktakan na ka sa dust sa tiil, mga igsoon, because that is leaving the curse. Diha nimo. Mo na ay sugot, pataktakan ka sa abog sa tiil. In verse number 52, and the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. Nga naman, another opportunity. Another blessing to come. O sama na, Iconium, mga kaigsunan. Iconium, another city where Paul and Barnabas preached. Another city ni sa Galatia, nga nagwali si Apostle Paul o Barnabas in Acts chapter 14, 1-7. Unsay gingon sa Bible, and it came to pass in Iconium that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake that a great multitude, both of the Jews and also of the Greeks, believed. Ilang gibalitaan. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds evil affected against the brethren. Tanawar, naglihok aning mga unbelieving people, mga igsoon. When there is something that needs to be done, ang kato mga dili mo tuo, mga igsoon, sa authority nga nagdala sa dapat buhaton sa kinatibukan, ang ilang istorya to, evil things. Against the preacher, the authority, the teacher, against mga kaigsunan. Evil things. Dili gyud maayo, siyempre dauton gyud na. O tanawa ra gyud na inig-abot sa padong eleksyon naman. O tanawa, unsa isulti aning kandidatuha sa iyang kontra nga kandidato? Ang mga maayo ba? Puros bati. Puros bati gyud. Pasalamat na mga kaigsunan nga ang atong gipromote sa atong kinabuhi og sa tibuok kalibutan ang ngalan ni Kristo ra. Pero bisan ngalan ni Kristo, mga igsoon, naagyoy mo ingon, kinsa man na siya. They speak against Jesus. No, kasagaran ka ng mga nanghilihis sa ilahang gender. Grabe kayo. To defend their lustfulness. Ilang i-reject. No? Ang lig-on kaayo nga nagtudlo nga dili na maayo. So adto na sila mudangup sa pagka-atheist, adto sila mudangup sa pagka-satanist. Kay tuwa man dito ang pleasure. Tuwa man dito ang unudnon nga mga provision. Pero ari ka sa Bible, mga igsoon, badlungon man ka. No? I-give up man ka, di ka mutuo. So naanay nag-stir up again, naanay nagpundok-pundok na sad to go against Paul in verse number 3, long time before, abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands, but the multitude of the city was divided, and part held with the Jews, and part with the apostles. So na-divide na sila. Ang uban nituo sa mga apostoles, ang uban sad against. In verse number 5, and when there was an assault made both of the Gentiles and also of the Jews with their rulers to use them despitefully and to stone them. Tanawa na, basta di na madaan nilag babag, manapat. Mupasakit. O di ba makakita tana karon? Basta dili sila tugutan. No? Manggubot gyud. O tanawag unsay nahitabo diri. Verse 6. They were aware of it and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about. So kadungog man sila sa kanang gusto nga mo pasakit nila, then ni-move na sad sila, mga igsoon, and there they preach the gospel. Hallelujah. Kada naay mo refuse, pero naag yung magpabilin nga ni believe.
Mo na nakanindot. Mo na nga na ay mga dili mo believe, ay mo kagul ana. Kay naagyoy mo believe diha. Ayaw dyan una nga ang tanan makuha nimo. Mo na, anywhere we bring the Word of God, mga igsoon, nagtudlo taan ng lugar, naagyoy tao nga mamikat nimo, naagyoy tao nga mangyamid nimo, naagyoy tao nga mangaway nimo, naagyoy mga tao nga di na managad nimo. They are not the one that you are looking for. So don't look at them. Nganong inyo manantanawon, lain kayo na sila, kay imbis nindot atong tinguha, kanang ilatang awayon. O yung tanawan, di man na mong gipangita, mag-uol man ka. You are not looking for them. Ayaw papakdang nila, kay di ka makakita sa imong gipangita. Kinsa man imong gipangita, ang giandam sa Ginoo para nimo. Unya ayaw sa gunauna mga kaigsunan, treasure good na. Di ba nga natago sa kalibutan. Nga kung makuha na nimo, bunga na. Nga kung madala nimo sa Ginoo, pangayo bisag unsa, dako na nga panalangin. Unya, sayon-sayon no na nimo og kuha nga inig, kausa nimo adto, nakoy mabunga nako, nakoy kuan niya, magiro pa kay ka, ya pagkahuman wala di ay. Kaya nga naman, dikoy na ito. Di ba? Abi nimo maon na to. Gibutang nga rin kag dikoy sa yawa para di ka kadiritso atong giandam sa Ginoo. Gubat ni igsoon. Kundi ka magpreparar sa imong kagalingon para ana mga gitawag nimong failures, aw hunong jud ka. Kay nga naman, persecution pag abot diri. Persecution gyapon. Pag abot dito, mao ra man gyapon. Wa tingay ko gitawag sa Ginoo. Tay pa luwas ka di. Luwas ka di. Luwas. Unya mo naghuwat pa makatawgon gisugo naman ka. Muna nakapait ani kanina sa panimalay na to. Na di ba mukaon ta magamit tag unsa? Plato, baso, kutsara, tinidor. So gamiton yun na nimo. O kanon, human na kagkaon, butan na nimo diha. Ano yung hugasi? Wa man ko sugo ah. Akay pagkasugoon nga mandated naman na imo ko nang gigamit, unsa may gamito nimo sunod? Logic. Di ba? O kamong na part mo sa usa ka panimalay. Unya puro ra kagamit, wa ka nag-wonder. Nganong ining adto nimo na say limpyo, pero ikaw wa jud kay limpyo-limpyo, wa ka mauwaw. Amen. Di ba? Kung ana ang imong practice mga kaigsunan, unya wa nay muhugas ang imong ginamit, magunsa ka. Nag-adto nimo sa imong aparador. Kuha kag linabhan, pinalansa, sulobdain ka. Wa ka nag-wonder nganong tulid na, wa ka nag-wonder nganong limpyo na, nga imo wa man nimo labhi. Unya wa nay mo laba ana. Ha? Unsa itsura nimo? Unya wa nay mamlansa ana, unsa may itsura nimo? Aw, mayaman, kay ang mayaman, gusot man. Gusot mayaman. Mga igsoon, nindot man silang panit. Bisag unsa pa isulob nila, nagdanag man ang ilahang pamanit, mga igsoon. Mailhan, magyon ning way sustansya. Unya, wa pa kay plancha. Unsa naman ang itsura? Uy, let's learn how to work. Let's learn how to be successful in every part of our life. Cleaning your clothes, success. O, di ba? Makaingon na ita, human ako glaba. Success. O, di ba? Nahuman na ka og limpyo. Success. You will be victorious on that day. Ingon ana. Pero wala. Kung maggamit, o kabantay mo nga na balay, katag, kay kuha ni mo din gibalhin ni mo dito. Pag uli ni mo, to na spikas, naanad mo, ka na mag-grocery mo niya, nasayo kag kuha, praktisa gini mga igsoon, ikuha ni mo din item ha, niya pagkuman, na-change imong mind, di na ni mo kuhaon, sig-asar ni mo ibilin.
Naanad ka sa inyo. Iuli na kung asa na nimo gikuha because somebody is responsible, mautoy makasab-an ngano ang imong produkto tuwa man na didto. Nya di ka maluoy nga tungod sa imong pagkataspukan na ay nakasab-an. Responsible lang. O kanay na matagak diha, labyan na nimo, imo papatiran. Baligya biya na. Abi kay di man nimo baligya, di ka mo take time og punit og imo nang ibutang dito. Di ba? That is the attitude of the believers. Pero kaning mga dili believer, puros na mga destroying naman na ilang utok. Ila pa na ipanghug. Mangita jug bikil ba? Di ba? So mo na kapait mga kaigsunan. So in Iconium na ay persecution na sad, but for them it was not failures. It was another opportunity to preach the word of God. So asa sila ni Padong? Number 3, in Lystra. Lystra mga kaigsunan. So Paul healed a crippled man here. And the people initially mistook him. Abi nilag si Barnabas Ginoo ug si Paul. Kaya abi kay naamay kuan gitugutan man sila sa Ginoo nga makaayo sila. So in verse number 8 to verse number 20, same chapter, English Bible, and there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, so never had walked. Nalimag ka na pastiya, no? Cripple na. Luuya ni bataa. So the same heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, stand upright on thy feet. And he leaped and walked. Mga igsoon. He leaped, di wa pa kasuway og lakaw, ning layat. Di man walk ang una. Kuan na to, he walked and leaped. Giun sa pag-leap, sa wala pa nakasuway lakaw, unya panilakaw. O giun sa mga kaigsunan, it was great, no? Wonderful. In verse number 11, and when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying, in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us in the likeness of men. Nang Ginoo. Kita mo atong the gods of Egypt. Nga ang mga Ginoo tag-as kay ba? Naglakaw-lakaw niya ilang oferan og mga grabe ning nahunas tao eh. Mauni. Kita sila og milagro. Ang Ginoo nanganaog na in the likeness of men. Dako ang problemahaan ni. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius because he was the chief speaker. Then the priest of Jupiter, nanay pari ha, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people. Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of it, they rent their clothes and ran in among the people, crying out, naunsa naman mo? Wag yun sila nalipay. Muna kita mga kaigsunan, if God allowed us to be victorious in our service to the Lord, and some people worship us. Some people, murata og kanang ipaka-importante sa ilang kinabuhi. Unya, dili na, kita naman ko'y nakaali nga makita nila si Christ. Kaya ang ilang pagsalig na nato. Muna nga, kung naanay mga lakaw, ay kabalaka, kaya na si brother so-and-so, secured ta. O nana sa ato ang pagsalig. Oy, delikado na. Dili na si Kristo ang ilang nakita. So, dapat mag-uultaan na mga igsoon. Nga naman taon ang imong pagtuon na naman ako. Dapat ato ras Ginoo. Muna gibuhat nila. Pagkadungog nila nga sila naman hinuon gipaka Ginoo. Pagkaguulan nila mga kaigsunan in verse number 15. And saying, sirs, why do ye these things? We also are men of like passion with you,
and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth and the sea and all the things that are therein. Inyo ramang gibalhin sa amo gikan dito sa mga ribulto. Di ba? Sa una, ilang halad-halaran, ang ilang mga idol, unya karon kay naa na may kita man sila, uy, naana sa tao. O mo na, ilan ang gihimong Diyos, mga kaigsunan. Mo na si Apostle Paul, piting guulan nilang ni Barnabas, in verse number 16, who in time past suffered all nations to walk in their own ways. Nevertheless, he left not himself without witness in that he did good and gave us rain from heaven and fruitful season, filling our hearts with food and gladness. Mauning ginuuha ang angay ninyong i-worship. Kaning naghimo, kaning makaprovide sa ato panginahanglan. In verse number 18, and with this saying, scarce restrained they the people that they had not done sacrifice unto them. Ayaw mo sacrifice na mo, adto mo sa katong tinuod yun nga Ginoo. In verse number 19, and there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, nagsulod-sulod, drew him out of the city, supposing that he had been dead. Grabe ang ilahang pag-persecute, mga kaigsunan, gisunod-sunod yun nila kung asa si Apostle Paul. And mind you, sa imo pagpangalagad si Ginoo, naagi mong sunod-sunod nimo nga gusto gyud muguba sa imong kinabuhi, ayaw hunong. Ayaw hunog, kani severe na ni mga igsoon, kay gibato na gyud. Unya, si Apostle Paul daw patay na, giguroy na lang nila. So ilang giguroy gawas sa syudad, sama nga siya patay na. Howbeit, blessing. As the disciples stood round about him, he rose up. Gipundukan si Apostle Paul, gialirungan si Apostle Paul, he rose up and came into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. Another opportunity. Grabe. Daghan ng persecution, wag yun ni hunong. Kita, wala pag-persecute, ni hunong na. Usa pa lang katao ni balibad, hunong na. Usa pa lang katao nag-BI-BI, hunong na. Sila, dili lang kay BI-BI, gidapatan pa. Wa gyud ni hunong. Paul and Barnabas also preached in Derbe. Wala, nagdag manok niya. In Acts 14:20-23, the Bible says, howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe in 21. And when they had preached the gospel to that city and had touched many, they turned again to Lystra and Iconium and Antioch, in verse number 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Panalangin ng persecution kung nagalagad ka. Are you listening? Panalangin na, mga kaigsunan, kung na'y manghilabot nimo kung nangalagad ka. Pero wa ka nangalagad, kablit na. Pangalagad na. Reminders na, nga wa na ka nangalagad, igsoon. So mo na nga, sa dihang ikaw, naghatag ka sa imong kinabuhi sa Ginoo, wala ka nagsayang-sayang sa imong panahon, sa diri sa kalibutan, kay imong gihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. Hilabtan jud ka. Sawayon jud ka, awayon jud ka. Pasalamat sa Ginoo, Lord, thank you for this opportunity. And another opportunity will be open for you. Apply it sa imong pagkinabuhi, mga igsoon. Amen? Kay kaning pagsulwining, amot na lang. Kung nabay mo tuod na yun. You try. Ha? Kinsa rin nakasuway, gibalibaran ka. Gibalibaran mo. Oh, kinsa rin nakasuway, gipikatan ka. Wala ka balibaran, gipikatan pa ka. Di ba? Magka-improve man na.
Nya karon, hindi lang kay gipikatan ka, giistoryahan pa jud kag sakit. Di ba? Nag-upgrade na. Madugay, gihampak na gyud ka. Pasalamat mo sa Ginoo, mga igsoon, but don't stop. Don't stop! Malay mo, sunod panahon, almost sa tibuok barangay nimo, nituon na nimo. Ay lang gyud mo hunong. Unsa mapagtuo sa mga tao nga giaway ra ka ni hunong naman ka. Di ba? Bisan ang kanang mga scientist, mga igsoon, atong kuanam, di man na sila tanan nituo sa Ginoo. Most of them wala man ito, but they have the character of persistency. They persist. Muna natin suga ron. Di ba? Sa una, ang hayag igsoon, pagkalisura pagitaon. Pero karon kablito na lang bungbong. Di ba? Ang uban, pakpaka na lang. Musiga na. Di ba? Sa una, mangutana ta. No? Kung walay nag-invento na ba? Sa una, mangutana ta. Pagkadugaya mo abot sa result. Karon, igol na tamingon, hey, Google. Oh, mangutana din ta, na din mo tubag. Kuyaw na kayo ng panahon na. Pero somebody nag-suffer. Somebody gipikatan. Somebody giaway, somebody gisaway, somebody mga kaigsunan gitalikdan, gibiyaan sa ilang mga loved ones because of their vision. Mao na. Pero ikaw nga nakadawat sa vision, ikaw may nakakita kanong hunong man ka. Don't stop. Ya karon dili ra man ni kay vision lang mga kaigsunan. This is God's command. Na nahimo na tong vision karon. Ang mando sa Ginoo. Klaro man, nakasulat man. Muhunong ta nga klaro man nga naamay mando mga igsoon. Are you listening? Mao na nga ayjug hunong. Ingon sa verse number 23, and when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. Naagi fruit nga imong mapupo. Kung dili ka muhunong mga kaigsunan. Pero kung muhunong ka, I'm sorry to tell you, wa pa ka nakahuman, ni-graduate na ka. Diba? Kabantay mo mga igsoon, kanang mga estudyante nga tapulan kay magtuon, wa pa nakahuman, ni-graduate na. Unsa may ilahag na dawat? Trophy nga motubo. Trophy nga gutmon. Trophy nga mangayong pagkaon. Di ba? Kay wa man nagtarong og eskwela. Kay kung nagtarong pag-eskwela, ang katuon tatong ribbon, no? Katuon tatong mo tatong madawat niya nga award, pero wa man nagtarong. Diretso trophy, oy. Di ba? Unya, nausab na ang imong kinabuhi because di naman na nimo ma-deny. Your life became different. So wala na ka na himo successful sa anang area ha. So it will be hard for you to become victorious in life. Bone ay gyud magsugot mga igsoon nga puros failure. Use failure as your opportunity to learn. Use failure as your opportunity to kanang maybe to adjust. Kung sige buhat nimo, ayaw balik-balik mo rig gyapon, napakyas na kana, nya mo rig gyapon ang imong estilo. Di ba? Timplahi. Otro ha. Kasi ipugos nimo, malami ra lagi na madugay nimong kaon. Dili oy wala lagi lami lagi usban na imong timpla. Arita magdaog sa timpla. Kaya panasabtan ninyo? Kasi ipugos na nimo, sige na maanad ra lagi ka. Ayaw. Mo na netabo na to igsoon na anad tas kalisod. Ngano man, di ka ganahan mo usab sa timplada. Mabitaw na, believe in the sayings, if you keep on doing what you are doing, you will end up the same result. Maora gyapon resulta. So kung wa ka ganahi sa resulta,
Nganong di man nimo usbon ang timplada? Di ba? Nganong nailamian nga mga ice cream, kadaghan na ni pakyas, uy. Hasta kapila na mga kaigsunan kani nga mixture. Why lami? Oh, tro. Di gud sila mingon, kana na. Ing na mga tao, mauna ning lasaha. Wala. Pero ila jud gibalik-balik mga kaigsunan ang nakapait. Kay once ang kabantay mo ang Selecta o ang Magnolia lahi sila lasa, kay di pwede mangopya. Ang ilang lasa nakapatent. Ang Coke o RC o Pepsi, di gyud parehag lasa. Kay di pwede kopyahon. Nakapatent ilang lasa. Mo na nga mangita jud kag timplada diha nga haom sa imuhang tinguha sa kinabuhi. So sa may tinguha nimo? Nahiuyon ba diri? Mo na diha na maglantugi ang kinabuhi mga igsoon. Because if your goal, no, if the victory that you are desiring in life is not in line here, you're on your own. God will not help you. But if your goal nga victory nga imong gitumbok sa kinabuhi na in line diri mga kaigsunan, God is your help. Amen. Even in trouble, He is the very present help in trouble. Muli na kanindot. So, the first thing that you need to understand in life is know what the Bible says. Then, sa mga choices nimo sa kinabuhi, imo din ka mag-refer din ka sa Bible. Wa ba ni nahinsupak, no, sa gusto sa Ginoo. Mo gini mong basihanan. Kay kung mauna ang imong practice sa kinabuhi, God is with you. And you are walking with God. Now, you search in the Bible, those people who walk in God, what kind of life gihatag sa Ginoo nila? Victorious. But those people who did not believe, wala. So mo na ang atong kinabuhi, mainsakto ra gyud ni magmadinaugon ta bisag unsa pa na siya mga igsoon. Magmadinaugon ta kung atong gibase ang atong mga desisyon diri sa pulong sa Ginoo. Amen? Remember that Satan will offer you something else. Ang iyang goal is that mabuwag ka sa gusto sa Ginoong mahitabo sa imong kinabuhi. So muna, if you are lack of knowledge, asa magkamu-refer? Diba? Ipabugos yun na nimong imuha. Kanang adto mong establishment ba? Palitan, restaurant, gibawal na naingon ana. Imo dyo ipugos. Diba? Ipugos yun mo. Ilan ang balao diha, nisud man ka diha, dawata na. Kung di ka kauyon, ayaw diha, pangitaglain. Wa makapugsa. Are you listening? Usahay kita natay attitude ba nga, kita yung magbuot, bisag asa tapadong. O karon, namoy balao dito sa inyo ha. Wa kay hilabti diha. Pero pag naa ka sa simbahan, ay balao ng Ginoo diri. Ayaw ipugos ng imuha. Maminaw tag, unsay balaod sa Ginoo, kay dili ni atong simbahan, iyan ni sa Ginoo. O karon, mando sa Ginoo, mamunga ta. So, mo na, kami mga pastor, ianda mo para mamunga. Walangan. So, giyahan mo para mahimo mong kanang qualified nga mamunga. Mo na trabaho sa pastor. Diba? So, mo na gipaningkamutan na to diri. And don't misjudge it. Amen. Amen. Diba? So, dapat ato lang kuanon nga kanang opportunity nga makapamunga kita. So I hope nga naatay na learn ani mga kaisunan ato ni sumpayan sunod Domingo. Napay part 2 ani unya mo proceed ta sa another church na sad. So pasalamat ta sa Ginoo kaning kinabuhi ni Apostle Paul and Barnabas ani ilang partnership diri mga kaisunan and hopefully naasad tay mahimo diri mga Paul, Barnabas, ingon na ba going somewhere, libre kay sila nga nagabig og kalag nga wala nahimong problema kung asa sila moadto. No, wala nahimong problema ba, nahimong panalangin.
Di ba? Dili kay sige pangita og opportunities kalibutan unya pagkahuman pagtagaan na sa yawa og kanang litag abiyaan na simbahan. Di ba? Wa gyud tay angay mga igsoon nga atong atbangan ang Ginoo nga kana bitong kita may mo judge kinsa atong ipalabaw. Wa gyud tay angay ana. Dapat di ta maglibog ba? Pag naay mo atbang si Ginoo, iya man adlaw sa Ginoo na. Bisag kinsa pa na sila. Di ba? Ingon gyud Ginoo bisag patay na na. Last na gunagod, ilubong na guna. Ningon ang Ginoo, ang katong di luwas mo ipalub nga anang patay. Ikaw nga luwas, pangita atong buhi pa nga, pwede pa maluwas. Tanawa nag-unsa ng prinsipyo sa Ginoo, very strict. Mga igsoon. So you are in the business of God and He is very strict, mga igsoon, sa iyahang balaod. Ayaw buot-buot. Musunod ta sa strictness sa Ginoo. No? Focus in the mission, the Great Commission na gibutang sa Ginoo sa atong abaga. Every head bow, every eye close. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity nga natudluan mi nimo, Lord, sa imuha nga buluhaton. Pinaagi ni Apostle Paul sa pagtuyok-tuyok niya sa Galatia. And in every city nga siya naadto, Lord, nagwalig yun siya sa imong pulong ug wala gyud napakyas. Matag syudad naagyoy success nga naangkon si Apostle Paul, and that makes him victorious. Sa among kinabuhi, Lord, nagampo mi nga sa matag butang nga among buhaton para sa pagpadong ngadto sa pagpamunga. Tuguti, Lord, nga mahimo sa mi successful. Hantod nga maabot namo ang victory. And thank you, dear God, for your guidance. Without it, we don't know what to do. Without your power, we cannot survive. So please, bless us, dear God, with that kind of faith nga dili gyud namo i-wave. Hilabi na sa mga panahon, Lord, nga apiki ang kinabuhi. Tuguti, Lord, nga among pagtuo maogi maka-hold on sa imuha dinhi sa among kinabuhi. Salamat kay Lord ining invitation. I pray that you will bless each and every one to come with a pure heart. I know, Lord, that you are waiting for them. So please, dear Lord, allow them to come with that kind of heart, Lord. Kasing-kasing nga nituog yun. Kasing-kasing nga excited makigistorya nimo. Panalangin ni sila, Lord, karon sa pag-anhi. Para sa imong himaya, kini among giampo in Jesus' name. Amen.